Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Ang pag-uusapan natin sa video natin ito ay ang tungkol dito sa 10 pagkakamali ng pagpapagawa ng bahay. Napaka-importante ng topic na ito mga boss para malaman nyo at maiwasan nyo kung kayo ay magpapagawa ng bahay. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang unang pagkakamali mga boss ay ang tipirin ang pundasyon. Sa totoo lang mga boss, no, napaka-importante na hindi dapat tinitipid yung pundasyon. Hindi dapat binabawasan ang bilang ng bakal, yung taba ng bakal, kung ano yung concrete mixture ay dapat sinusunod yan, no? Kung ano yung dapat nakadesign, dapat sundin, no? Kung ano yung lalim ng pundasyon, dapat sinusunod yan, no? Ang pangalawang pagkakamali na hindi natin dapat ginagawa kung magpapagawa tayo ng bahay ay kung nagpagawa lang tayo ng isang palapag na bahay o bungalo, tapos ay pagdating ng araw ay papatungan natin, no? Dapat wag nating gagawin yon kasi yung isang palapag na ipapatong natin sa taas ay hindi naman nakadesign yan. Ang delikado dyan, ang mahirap pagka ganyan na pinatungan natin yan, nakadesign lang sa isang palapag, pag nagkaroon ng lindol o kaya mga super typhoon, ay may chance na pwedeng bumagsak yan, no? Kasi hindi naman talaga nakadesign sa dalawang palapag, nakadesign lang yan sa isang palapag, no? Ang pangatlong pagkakamali na hindi natin dapat gawin ay ang yung downspout, no, ipapasok sa loob ng poste, no. Yung iba kasi mga boss, mangilan-ilan gumagawa niyan, ay akala nila walang effect yan sa tibay ng poste, no. May effect yan mga boss, no. Iwasan nating mangyari yan kasi pag pinasok, no, yung downspout sa loob ng poste na hindi naman nakadesign, no, abay, pag yung ipinasok na tubo, no, tumagas, yung sigurado yung bakal ay kakalawangin yan, no. So mababasa yung bakal sa loob ng poste, ay kakalawangin yung bakal, hihina yung poste natin, no. Yung pang-apat na mali, yung nasa ground floor lang yung emergency exit, no. Kung dalawang palapag yung bahay natin, wag nating gagawin na yung emergency exit ay nasa ground floor lang, no? Kasi kung merong sunog na nangyari sa ground floor at walang emergency exit, no, sa second floor o kaya sa third floor, ang mangyayari hindi tayo basta-basta makakalabas, no? Kung malaki na ang apoy, no, sa baba at pilitin nating bumaba ay maaksidente tayo, no? Dapat kahit paano merong emergency exit sa second floor o sa mga susunod na palapag, no. Ang panglimang pagkakamali, no, na hindi natin dapat ginagawa, yung poso negro natin ay nasa loob ng bahay, no. Merong mangilan-ngilan na gumagawa na yung poso negro ay nasa loob ng bahay, no. Ang bad effect niyan mga boss ay pwedeng minsan meron tayong naamoy na kakaiba, no, na hindi maganda. Ang pang-anim na pagkakamali, kung magpapagawa tayo ng bahay, ay ang pagbaklas ng mga forma, halimbawa ng poste, ng slab o ng flooring, no, ng biga, na hindi pa tuyo o yung concrete curing niya, no, o yung tamang pagpapatuyo sa konkreto, yung range niyan ay 7 hanggang 28 days, no? Dapat yung tamang concrete curing niyan ay susundin natin, no? So baka 5 araw pa lang nagbabaklas na tayo ng forma,
ay mahirap yan mga boss. Kung poste yan, baka mag-crack yan, no? Sundin natin yung curing time ng konkreto. Ang pangpito na pagkakamali mga boss, ito ay maraming gumagawa nito, no? Yung nagpapagawa sila ng bahay pero wala siyang garahe. Sabihin natin wala pa tayong sasakyan sa ngayon, dapat kung magpapagawa tayo ng bahay, ay lagyan na natin ng garahe, no? Malay natin magkaroon tayo ng sasakyan. Kung magkaroon na tayo ng sasakyan ay hindi na natin problema yung garahe, no? Lalo na kung yung lote natin ay maliit lang, dapat lalo tayong magpagawa ng garahe, no? Kasi kung sa labas natin igagarahe yung sasakyan natin, maaring may mag-trip sa sasakyan natin o kaya pag nakawan yung sasakyan natin o minsan na ninanakaw yung side mirror. Minsan, hindi lang side mirror ang ninanakaw. Minsan, binabasag yung salamin para manakaw kung ano man yung nasa loob. Para maiwasan natin yan, nagpapagawa pa lang tayo ng bahay, ay magpagawa na tayo ng garahe. Ang pangwalo mga boss, habang ginagawa yung ating bahay, no? Kailangan na magpagawa tayo ng bodega, no? So, bumili tayo ng maraming materyales pero wala naman pala tayong bodega, no? Isang pagkakamali yan mga boss, no? Kasi ang unang-una, pwedeng manakawan tayo ng materyales, no? Ang iba pa na pwedeng mangyari, no, kung wala tayong maayos na bodega o lalo na kung wala tayong bodega, yung simento na binili natin pagka merong malakas na ulan, bumagyo, ay pwedeng mabasa yan at tumigas, no? Hindi na natin magagamit yan, no? Ayan yung isa pang pagkakamali. Ang pangsyam mga boss, no, na pagkakamali ay ang hindi pina-elevate yung ground floor, no? Hangga't maaari mga boss, ipataas natin yung ground floor natin, no? Lalo na kung binabaha sa inyong lugar, no? Dapat ipataas natin ng konti yan o ipa-elevate natin, no? Para kung bumahaman, may iwasang bahain yung ground floor natin, no? At ang isa pa, ang advantage ng elevated yung ground floor natin, hindi laging pumapasok yung alikabok, no? May iwasan natin yung pagpasok ng mga alikabok o yung dumi, no? Kasi pag humangin ng konti, kung hindi elevated yan, papasok pa agad yung alikabok. Laging marumi yung loob ng bahay, no? Kaya hangga't maaari, ipaangat nyo ng konti yung ground floor natin, no? At ang pang-sampu mga boss, no, na pagkakamali, ito napaka-importante nito mga boss, no? Dapat, kung magpapagawa tayo ng bahay, magpagawa tayo ng plano sa mga eksperto, no? Yung architectural design niya, ipagawa kay architect. Yung structural design, ipa-structural kay engineer, no? Yung kuryente, ipa-electrical design, no? Kay electrical engineer. Para safe yung bahay natin, no? At magandang tingnan. Lalo na kung malaki yung pinagagawa niyong bahay. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, kung bago pa lang kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.